Bismillahirrahmanirrahim, mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, ano po ba ang nararapat na gawin ng isang Muslim kapag mayroon pong mga ulama na hindi nagkasundo sa isang katanungan patungkol sa Islam? Ang iba ay nagsasabi na ito ay haram, ang iba ay nagsasabi na ito ay pinapahintulutan. Bago po natin sagutin yan, ay gusto ko pong bigyan ng paliwanag ang pagkakaiba ng isang da'iyah at isang halim. Ang da'iyah po ay isang tao na nagpapalaganap ng salita ng Allah, salita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagkakaintindi, pagkakaunawa ng ating mga ulama. At ang da'iyah po ay maaring ito ay alim, may sapat na kaalaman, at ang da'iyah po ay maaring ito ay walang sapat na kaalaman. At ang alim naman po ay sila po ang mga tao na biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, na iginugol nila ang kanilang buhay sa pagsasaliksik ng kaalaman tungkol sa Islam. Kaya sila po ang may karapatan na maglabas ng fatwa, mga katanungan at mga kasagutan sa Islam. Sila po ang may karapatan sa mga bagay na ito. Kaya po, kung may katanungan po, ay saan po tayo pupunta? Pupunta po tayo sa mga ulama. Punta tayo sa kilala natin na alim, na mayroong sapat na kaalaman. At hindi po tayo pipili o titingin o magtatanong sa mga sikat na mga tao o kaya ay yung mga tinatawag na mayroong mga pag-iisip patungkol sa Islam, pero sila, ang mga taong ito ay walang sapat na kaalaman sa Islam. Sila po ay hindi mga ulama. Okay, so ito pong bagay na ito hindi po basta-basta. Yung mga katanungan patungkol sa Islam ay dapat po ay kukunin natin ito sa ating mga ulama. At sinabi po ni Sheikh Uthman Al-Khamis na tatlo po ang katangian na dapat natin piliin sa ating mga ulama. Ang pinakauna rito ay kilala ang taong ito sa kaalaman. Kilala ang taong ito sa kaalaman. Hindi po kung sino-sino ang kukunan natin ng kaalaman. Hindi po natin alam kung sino ang tao na ito. Kundi una ay kilala po ang taong ito na mayroong pong kaalaman. Ibig sabihin ay ginugol niya ang kanyang panahon sa pagsasaliksik tungkol sa Islam. Pangalawa po ay mayroong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang pinakamahalaga. Dahil siya ay mayroong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi siya magbibigay ng fatwa maliban na lamang sa ito ay malalim niyang napag-aralan. Bakit? Dahil siya ay may pagkatakot sa Allah. Alam niya na siya ay tatanungin sa araw ng paghukom sa mga bagay na ito ay nanggaling sa kanya. At pangatlo ay ang mga tao na nag-iingat. Sila yung mga ulama na may pagkatakot sa Allah at sila ay nag-iingat. Ibig sabihin ay hindi sila agad-agad naglalabas ng mga fatwa. Bagkus ito ay maigi nilang pinag-aralan ang mga bagay nito bago sila maglabas ng fatwa patungkol sa Islam. Dahil ito po ay ating kaligtasan. Ito po ay kaligtasan ng mga Muslim. Kaya dapat ang pagbibigay ng fatwa ay pinag-aaralang mabuti at malalim itong pinag-aralan mula sa Quran, mula sa hadith, mga sahaba at sa ating mga naunang mga ulama. At ito po ang isa sa mga payo ni Sheikh Said As-Suaidan na kanyang sinabi na palagi tayong manatili sa majority, yung mga maraming mga ulama. Kung ito po ang pananaw nila ay palagi po tayo dito sa majority ng mga ulama. At sabi niya, maliban lamang kung meron kang dalil mula sa Quran, mula sa hadith, o kaya ang dalil mo ay kasing lakas ng bundok, matibay ang dalil mo, saka mo pwedeng banggain ang jamhur o majority. Kaya po, palagi tayo, sabi ni Sheikh Said As-Suaidan, na manatili po tayo sa jamhur. Dahil ang karamihan po ng mga ulama, ay pag sila ay nagkaisa sa isang bagay, inshallah ito po ay malapit sa tama. Kaya sabi niya, maliban na lamang kung ang dalil mo ay kasing lakas ng bundok. Subhanallah. Kaya po, nawa po ay nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.